Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Jonabeth. Kasalukuyang nasa Mindoro pero lumaki sa Negros. Ang ibabahagi kong kwento ay personal kong karanasan. Siyempre nakakatakot. Pero katulad ng iba, kapupulutan ito ng aral. Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon, nakakita ako nito. Hindi lang basta nakita dahil nakasama ko pa. Para lubos niyong maunawaan ang lahat, ito na po ang kwentong ibabahagi ko. Taong 1994 sa Isla Sipaway, San Carlos. Nga pala, ang mga mababanggit na personalidad maliban na lamang sa akin ay mga ginamitan ko ng ibang pangalan. Kakatapos ko lamang ng high school na mga panahon na ito. Nasa edad 18 taong gulang na ako noon. Taga Bukiran ng San Carlos naman talaga ako pero dinala ako ng ate Rowena ko sa Sipaway. Gawa ng dito siya nagtatrabaho bilang guro noon. Pinapabantayan niya sa akin ang kanyang bahay at anak. Hiwalay na sa asawa si ate Rowena. Simpleng away lang pero humantong sa paghihiwalayan. Hindi ko na idedetalye dito ang buhay nila dahil hindi naman doon patungkol ang kwento. Nakiusap sa akin si ate na siya ang magpapaaral sa akin. Basta sa loob ng 1 taon, bantayan muna daw ang anak niya at bahay. Wala namang problema sa akin dito tsaka kahit papano'y pinapasahuran ako ng kapatid ko. Wala pa din naman akong plano noon sa kolehiyo. Gawa ng wala pa akong napipiling kurso. Basta, ewan ko. Mga 1 linggo ata sa pananatili ko doon ay marami na kaagad akong nakilala. Marites din kasi ako pero hindi naman kalala na pati buhay ng iba. Ginagawa ng sumsuman. Bungalow ang bahay ni ate. Sapat lang sa laki. Walang bakod, halos magkakatabi ang mga bahay. Pero maraming mga puno kung kaya't hindi gaano mainit doon. Itong kapatid namin na si Madring. Inireto ako sa isang lalaki na nangungupahan sa bahay niya. Nakikita ko ito palagi. Matangkad at may kaitiman ng balat. Kumbaga, tall, dark, and let's meet in the midway. Yun bang katamtaman lang. Basta ang attractive sa kanya ay ang malapad niyang balikat. Kako kay Madring ay huwag niya akong pinagkakatuwaan. Wala akong hilig sa lalaki. Pero ang totoo ay humahanga ako sa lalaking ito. Pangalanan natin siyang Jess Tony. Lampas 20 ng edad nito ng mga panahon na yon. Hindi ko alam na itong si Madring kinikwento din pala ako dun sa lalaking yon. Hindi ko alam kung ano yung pinagsasasabi basta bigla na lamang itong bumungad sa may gilid ng beranda. Nginitian ako. Tinanong ko siya kung anong problema. Bakit ka mo siya pangiti-ngiti? Ay naman dito. Nagkakagusto daw ako sa kanya. Oy! Nagkakagusto sa'yo? Kapal naman ng mukha mo. Walang hiyang Madring to. Wala akong gusto. Huwag ka makinig sa may-ari ng inuupahan mo. Humaharot lang yan. Baka siya may gusto sa'yo. Pasensya na. Nakakahiya tuloy. Ito talagang si ate Madring oh. Kinikwento ka kasi tapos yun na nga. May gusto ka daw. Natutuwa naman ako kasi nga may gusto din ako sa'yo. Pero di bali na lang eh. Pasensya na talaga. Napatulala ako sa namutawi sa bibig niya. Kinilig ako noon. Para bang nagustuhan ko ang ginawa ni Madring. Tinitigan ko ang lalaki habang papauwi na ito. Napapangiti na lamang ako habang umiiling. Mula sa bahay ni ate ay mga 2 bahay pa bago ang tahanan nila Madring na kung saan dito naman nangungupahan si Jess Tony. Kalsada na ang nakabungad sa beranda. Bali patungong kaliwa ang kinaroroonan ng tirahan nila Madring noon.
Hindi pa maayos ang kalsada noon. Inabunuan lamang ito ng graba at yung tinatawag na anupog o adobe. Umaga ng mga sandaling yon. Papaalis na si Gestoni noon pero pumuslit talaga saglit sa amin. Nga pala, alam ko ang mga ginagawa ng lalaki. Nasusubaybayan ko kasi ito. Gaya ng sinabi ko ay humahanga ako kaya target lock lagi sa akin yon. Nanginayang ako noon. Nadismaya kasi yon. Dama ka ito. Kumbaga, desperado na yung pagkakasangbit niyang may gusto siya sa akin. Baka mahiya na ito at hindi na ako pansinin pa. Kinagabihan ay kakarating pa lamang ng ate nito. Siya na yung umaasikaso sa anak niya. Habang ako noon ay nasa beranda, hinahagilap ko ang anino ni Gestoni. Nagulat ako gawa ng habang tinatanaw ko ang inuupahan niyang bahay. Bigla na lang may tumawag sa akin sa kalsada. Pagkalingon ko, si Gestoni yon. Nakangiti, kinakawayan ako at ang sabi nito ay pwede ba umanong mangligaw. Malakas ang pagkakasabing yon. Narinig pa nga ng ate ito. Sino ba yan, Jonabeth? Halaka, may manliligaw ka na. Patingin nga kung sino yan. Taga-kabilang bahay lang yan . Uy Dong, ba't ka na riyan? Manliligaw ka? Bakit hindi ka umakyat dito sa beranda? Ano ka ba ate? Nakakahiya naman. Anong nakakahiya? Magandang lalaki yan . Tsaka mabait yan. Kilala ko yan dito. Makapal din ang mukha nitong si Gestoni, Sir Seth. Kumagat sa sinabi ng ate. Hindi talaga ako noon nakakibo. Nakatingin lang sa kanya pero kaagad ding inilalayo ang simpatya ko. Umupo ito sa beranda. Tapos itong si ate, sinara naman ang pinto nun. Ang sabi ay mag-usap daw kami sa labas. Hindi daw siya makikinig. Napapailing na lamang ako noon pero wala na . Naroroon ang lalaki. Tsaka gusto ko din ng mga sandaling yon. Siya ang nagbukas ng usapan. Diretsahan ito na para bang sanay sa panliligaw. Nagtatanong kasi ito sa kung ano mga hilig ko. Marami itong sinabi. Ako naman ay sumasagot na naaayon sa mga katanungan niya. Nalaman kong nagtatrabaho pala siya sa isang simbahan. Pagpapare. At kasalukuyan ito noong nasa seminaryo at kanang kamay ng isang pari nun. Kumbaga nagtitraining. Hindi ko alam kung tama ba ako kung ganon ba. Basta ito lang ang malinaw sa akin nun. Nasa seminaryo si Gestoni. Napanganga talaga ako. Nanliligaw siya sa akin pero pagpapari naman palang balak niyang pasukin. Tinanong ko siya kung paano siya magkakaasawa kung ganun ang landas niya pero ayon dito. Nagmamakasakali siya na baka magkaroon ng pag-ibig bago pa masalang sa pagiging pari nun. Unang naisip ko, anong gagawin niya sa akin? Lubluban? Para saan? Para sa wala lang din. Prangkahan kong sinabi sa kanya yon na kung plano siyang mangligaw sa akin. Iiwan niyang trabaho niya kasi kasalanan yon. O hindi naman kayo wag na siyang mangligaw at pagtuunan na lamang ng pansin ng pagpapare. Kaysa naman gawing pantasya ang natitirang mga sandali bago pa maging pare. Tapos, paaasahin pa ako. Ang totoo, wala pa talaga ako sa estado na tulugyang maging pare. Nasa pagitan pa ako ng oo at hindi. Kasalanan syempre pero sa puso ko kasi gusto ko magkaroon ng pamilya . Lalo na nang makilala kita. May mga alibay at mapanglinlang na katagapang magaling magmanipula ng isipan. Kanina lang niya sinabi na bago pa siya maging pare gusto niya makaranas ng pag-ibig. Ano to? Lokohan? Kako, huling pag-uusap na namin yon. Madadamay ako sa pagkakasala niya. Para bang nahiya si Gestoni. Tumango ito at tumayo. Bago umalis ay may iniwang mga salita. Ang sabi, wala ba umano siyang karapatang baguhin ang tatahakin niyang landas nun? Hindi ako nakapagsalita. Malalim yon pero kaagad kong naintindihan. Gusto niyang magkaroon ng pamilya pero hindi ako nagpadala sa pinagsasabi niyang yon. Kinabukasan ay dumalaw sa akin itong si Madring. Ang sabi ay umalis daw si Gestoni.
Dapat noong isang araw pa daw ito umalis pero dahil sa mga sinabi ni Madring kay Gestoni na nagkakagusto daw ako dito sinabi noon na susuyuin daw ako. Isang buwan na lang bago pa siya tuluyang maging pare pero ayaw niya maging ganon. Dahil lang to sa kagustuhan ng ama niya na maging pare balang araw. Madalas niyang sinasabi sa akin noon na habang nasa seminaryo siya balak niya magkaroon ng pamilya. Kaya tinulungan ko Tapos ito, nalaman kong may gusto pala sa'yo. Pinagsabong ko kayo. Umalis na. Naawa ako sa kanya. Hindi na siguro babalik yan. Dala na kasi ang lahat ng mga gamit Natulala ako syempre. Hindi ko inaasahan na papaalis na pala siya sa lugar. Dito ko napagtanto na nagmamakasakali ngayon na magkaroon ng pag-ibig na panghabang buhay. Siguro'y humiling yon ng senyales sa Panginoon. Kapag may babaeng nagigiliwan at nagustuhan din siya noon, papakawalan siya ng Panginoon. Napapaisip ako noon na dapat hinayaan ko na lang. Ayun tuloy, hindi ko na ito makikita pa. Hindi ako napapakali. Hindi ko alam ang gagawin. Parang gusto ko siyang hanapin noon pero ang tanong, saan naman? Sinubukan kong magtanong kay Madring sa kung saan ito nagtungo. Ay naman dito, sa San Carlos daw mismo pero wala na bang nabanggit kung saan talaga banda. Kumakati na talaga mga paa ko noon. Nais nang hanapin ng lalaki. Hanggang sa lumapit sa akin si ate. Narinig niya pala ang pag-uusap namin ni Gestoni kagabi. Maging yung pag-uusap namin ni Madring. Kung ano man daw ang balak kong gawin, gawin ko na. Siya na munang bahala sa kanyang anak. Iiwan niya lang pansamantala sa kanyang kaibigan kapag nasa trabaho na siya noon. Natuwa ako at binigyan pa ako ng pera ng ate ko. Nagtungo akong San Carlos. Kada simbahan, nagtatanong ako sa kung saan naroroon si Gestoni. Lahat na lang ata ng simbahan. Nasali ko pa yung protestante at iglesia. Uwi nga sana ako nun sa amin sa bukid. Total malapit lang naman pero naisipan ko pa rin si ate nun. Isang araw talagang paghahanap yon. Gabi na noon ay napagdesisyonan kong bumalik. Pero may problema. Hindi ako nakaabot sa last trip ng lansya patungong Sipaway. Lansya po nung maliit na pangpaserong pangdagat noon. Wala akong nagawa kung hindi ang tumambay sa may malapit sa pantalan. Antayin ng madaling araw at sasakay ng unang biyahe. Nakatoka lamang ako sa isang waiting shed. Ako lang mag-isa. Napakadilim pa doon lalo na noong nagpatay na ng ilaw ang tindahan sa tabi. Kinakabahan syempre. Baka kasi pagkadiskitahan ako noon. Marami pa namang hindi matitinong tao sa lugar. Lalo na sa kapanahunang yon na talamak talagang droga. Sa natatandaan ko, mga 10:00 yata, bigla na lamang may tumambay na dalawang lalaki doon sa waiting shed. Walang kibu-kibo. Napakatahimik na mga ito at nakatitig sa akin. Mga binata sa pagkakatansya ko. Kako, lagot na. Hindi ko binabati pero umusog ako sa may upuan na pumapabor sa bulwagan ng waiting shed na yon. Hanggang sa lumipat ng upo yung isa. Tumabi sa akin. Habang yung isa naman ay humarang sa may daanan. Tinanong ko kung anong gagawin nila pero hagikik lang ang narinig ko. Hinawakan noong nakaharang ang kamay ko. Sumigaw ako noon. Pero bigla naman akong niyakap noong katabi ko sabay takip sa bibig ko. Ang sabi nito ay wag daw akong sisigaw dahil itatarak niya ang patalim sa tagiliran ko. Pagkayuko ko noon ay meron ngang patalim. Napapaiyak na lamang ako. Marahan akong hinila patungo sa likod ng waiting shed. Masukal doon. Napakabaho pa ng lugar na animoy dito dumudumi ang mga tambay. Sa kaliwang parte nito ay dagat na. Kapag gumagalaw ako ay inaamban ako ng pagsaksak nun. Itong isang lalaki ay hinihipuan na ako. Yun talagang nangyari. Sa maselang bahagi ako hinipuan nun. Nakasaya pa naman ako. Naisip ko na hahalayin ako ng mga ito.
hanggang makarating na kami sa may baybayin. Dito ay may kamalig. Madilim pero naaaninag ko ang kanilang muka kahit papano. Maya-maya ay itinulak ako sa may dingding ng kamalig na yon. Nagubad ang lalaki. Pasintabi po at baka may mga batang nakikinig. Napapatakip na lamang ako ng bibig noon habang umiiyak. Hanggang sa sinunggaban na ako nung isa. Sinubukan kong pumalag. Pero sinikmuraan naman ako noon dahil lang nang hina talaga ako at dahang-dahang dumadaos-dos ang katawan ko sa buhangin. Hanggang sa bigla na lamang akong nakarinig ng pag-ungol. Pag-angat ko ng tingin ko ay nakita kong may isa pang tao bukod sa dalawa. Madilim man, pero itong isa ay parang ang pangit na mukha niya. Sinasakal niya yung nagubad ng damit. May kakaibang tinig ito na siyang nakakapangilabot nun. Kitang-kita ko ang pagtilapon ng sinasakal, habang yung isa naman ay dinakma ang batok at inumpog ang ulo nito sa haligi ng kamalig. Sobrang bilis ng pangyayari. Bigla na lamang akong binuhat nitong pangit na tao. Nagpapatay-sindi ang paningin ko nun, hanggang sa natamaan na ng liwanag ang mukha. Dito ay nahimasmasan ako. Yung pangit sa tingin ko kanina ay mas pangit pa pala dahil hindi yun mukhang tao. Parang impakto. Nagsisisigaw ako nun. Sabi ko, bitawan niya ako. Pero hindi ako pinapakawalan. Hanggang sa makarating sa isang lugar na kung saan may ilang mga bahay dito. Dinala ako sa dulo. May bahay doon na nasa gilid ng mataas na pader. Ipinasok ako ng nilalang na ito doon. Pinainom ng tubig. Pero laking pagtataka ko noon dahil habang nangyayari ito, unti-unting nagbago ang mukha niya. Alam niyo ba kung sino? Siyempre yung iba dyan nahulaan na. Walang iba, kundi si Gestoni. Nakatitig lamang ako sa kanya at hindi talaga nakapagsalita nun. Nakaupo ako sa mahabang upuan na dikutsyon. Maya-maya ay lumabas ito ng bahay. Nakita kong tumambay sa may beranda. Tila ba hindi napapakali yun. Dahil sa namumuong kuryosidad ko noon ay lumabas din ako. At sinabi ko sa kanyang halimaw siya. Hindi ito nakapagsalita kaagad. Nakatingin lang sa malayo. Humarap ako sa kanya. Inulit ko ang katagang halimaw siya at kung hindi ako nagkakamali. Aswang ito. Tsaka papanong nakapasok ang aswang sa isang seminaryo. Hinawakan niya ako sa dalawang kamay ko at tinitigan sa mga mata. Walang emosyon na mukha nito. Nakatitig lang. Hanggang sa napapansin ko ang demeanor na parabang maiiyak yon. Oo, aswang ako. Ito ang dahilan kung bakit ako pinagpapari ng tatay ko. Para maiba yung pananaw ko na pwedeng maglingkod ang isang katulad ko sa Panginoon. Akala ko pati ang mga magulang ko ay katulad ko. Paging yung kapatid ko pero ako lang pala. Namana ko to sa lolo ko. Hindi sa tatay ko. Hindi sa tatay ko lumabas yung dugong aswang. Hindi sa mga kapatid ko kundi sa akin. Doon ko nalaman ang lahat sa unang sumpong ko. High school ako noon. Maraming sinabi si Gestoni. Para akong nalamig ang pusa noon. Tama lang daw na nilagyan niya ako ng marka. Dahil kung hindi pa ay hindi niya ako masasagip noon. Habang nagdadasal siya noon ay bigla na lamang umanong pumasok ang pangitain na nasa panganib ako. Ano bang ginagawa mo dito? Ba't sa ganitong oras gumagala ka? Tanong niya. Sinabi kong hinahanap ko siya. Dahil umalis ito. Dahil nga sa binigo ko ang panliligaw niya sa akin noon. Gusto kong isagip si Gestoni sa pagnanais nitong magkaroon ng pamilya at normal na buhay. Inamin ko din doon na may gusto ako sa kanya, na nagpapakipot lamang ako. Pero paano na't natuklasan kong isa pala siyang aswang? Bakit ba? Sa tingin mo ba masama ako? Puso ko pa rin tao Talaga bang gusto mo ako? Gusto nga kita pero aswang ka eh.
magkakaroon ka ng pag-asa magkakapamilya pero paano ako? Teka, sandali lang. Ang OA mo naman. Sinasagot mo na ba ako? Hindi pa naman naging tayo ah. Ang lalim na ng mga binibitawan ng pangungusap. Unang bisita ko pa nga lang yun, di ba? Ang lambot ng ilong mo eh. Tapos hindi mo naman ako kayang pagbigyan kaya subuko ka agad ako. Naiintindihan ko naman yon. Napunta yun sa pagtatalo naming dalawa. Naglaho yung mga nasilahin kong nakakatakot. Maging yung kamuntikan na ako mahalay. Tama naman si Gestoni. Masyado lamang akong nangunguna nun. Pero mabilis din niyang inintindi ako nun. Ang sabi ni Gestoni, hanggang sa mga puntong yon, ako pa din ang nasa isip niya. Nasa sa akin na umano ang desisyon kung pauunlakan ko ba siya. Basta nilinaw niya sa akin na bagamat aswang siya pero mabuti siyang tao. Bakit hindi nakakaya niya nga umanong harapin ang altar ng Panginoon? Dahil kung ibang aswang pa, sunog ang mga ito. Hindi ko alam ang sasabihin. Bumalik ako sa loob ng bahay. Tingin ko ito na ang pinagpuslitan niya. Kumbaga, dito ito lumipat. Isang palapag lamang yung nagawa sa kahoy. Parang vintage sa lumang postura. Hindi pumasok sa loob si Gestoni. Nahihiya ito. Hanggang sa bumigay na talaga ang loob ko nun. Hindi ko na inaksaya ang pagkakataon. Baka kasi kapag tinanggihan ko pa ay hindi na ito magpakita pa. Yari na rin parang sinadya ng tadhana ang mga kaganapang kamuntikan akong mahalay. Tapos doon pa siya nagpakita nun. Lulubusin ko na lamang ka ako. Tinawag ko si Gestoni at sinabing pumasok siya sa may loob nun. Prangkahan kong sinabi sa kanya na sigurado ako sa desisyon ko na gusto ko siya makasama. Pero sigurado din pa siya sa desisyon niya na hindi itutuloy ang pagiging pari nun. Isipin niyo, isang bisita lang yun at hindi ko talaga siya kilala ng lubusan. Oo, aswang. Pero ang ugali ay hindi pa. Basta para talaga akong nawala sa katinuan nun. Walang ano-anong tumango si Gestoni. Sigurado na siya. Kahit bukas araw naman ng linggo, hindi daw siya pupunta ng simbahan. Hindi siya magpapakita. Aasikasuhin niya rin ang kanyang pag-aayaw sa pagiging pare. Pero sana naman umano ay wala siyang pagsisisihan nun. Dahil kung siya naman ang pagsasalitain, wala daw akong pagsisisihan sa kanya. Napakabilis na mga pangyayari. Naging kami na. Pero para mga batang nagkakatitigan lang. Hindi nga siya humawak sa kamay ko. Sabi niya sa akin parang maging patas daw. Magkakilanlan muna kami. Sa kabila ng pagiging kami na talaga. Pero bibigyan niya ako ng buong respeto nun. Ihahatid kita mamayang madaling araw ha. Wika niya. Sabi ko naman sa kanya hanggang hatid lang ba. Pero ayon dito, dadalhin niya daw ang mga gamit niya at babalik siya sa bahay ni Madring. Hindi ko napigilan ang sarili ko na yakapin ito. Para bang gusto ko pang ang halikan sa labi. Alam niyo ba yung ginawa niya? Nako, nag-sign of the cross at sinabing patawarin umano siya ng Panginoon. Dun ako nakatulog. May silid na isa. Hindi ito tumabi. Nasasala lamang si Gestoni. Nakagisnan ko na lamang siya madaling araw na. Naghahanda sa kanya mga gamit. Bumangon ako noon at tinulungan ito. Hanggang sa umalis kami noon. As in, bumalik nga siya sa bahay nila Madring. Gulat na gulat itong si Madring. Maging si ate noon. Gulat na gulat. Akala pa ng ate Rowena ay matatagalan daw ang balik ko. Mula ng araw na yon ay parati nang naroroon sa bahay ni ate si Gestoni. Sinasamahan niya ako doon sa pag-aalaga ng anak ni ate Rowena. Akala ko ay simpleng residente lamang itong si Gestoni na katulad ng estado namin pero mayaman pala. Pero hindi niya sinabi sa akin ang lahat. Hanggang doon lang sa detalye na taga Salvador Benedicto ito. Si Madring ang nagsabi sa akin na anak daw ng hasyendero itong si Gestoni. Humanga ako dahil hindi sa mayaman sila kundi sa pagiging mapagkumbaba nito. At para lang talagang karaniwang residente.
Hindi ko ramdam sa kanya ang pagmamayabang sa kung anong meron sila. Ako pa ngang nagsabi na anak pala siya ng sindero. Nagaling ang impormasyon kay Madring. Napangisi lamang ito hanggang pag-iling lang tapos sinabing pambihirang klase ng marites daw itong si Madring. Mga 2 linggo atang nakalipas. Wala si Gestoni. Inaasikaso niya noon ang kanyang pagbibitaw sa seminaryo. Ako lang ang nasa bahay kasama ng anak ni Ate Rowena. Nasa edad 5 taong gulang ang anak ni Ate Rowena noon, babae. May tumawag sa pangalan ko sa labas noon. Pagkasilay ko dito, isang matandang lalaki na may pagkabansot. Maitim ang balat tapos kinakawayan ako. Nagtataka ako noon. Bakit ako kilala nito samantalang hindi ko naman siya kilala? Pero sa kabila ng lahat ay nilapitan ko at nagtanong ako sa kung anong sadya ng tao. Napasimangot ang mukha ko gawa ng may gusto daw makipag-usap sa akin noon. Nasa may kanto daw ito at naghahantay. Umiling ako. Kung may gustong kumausap ay dito sa bahay. Bakit doon sa kanto pa? Mali ko ba kung kikidnapin pala ako noon? Hanggang sa napatulala ako nang saglit nang sabihin nitong Ginoo na tatay daw ni Gestoni ang gustong kumausap sa akin. Dali-dali akong napatingin sa kanto. May 3 tao doon. Isang babae at 2 lalaki. Matanda na ang babae. Ang isa naman sa lalaki ganun din. Kamukha ni Gestoni. Bagamat medyo payat pero yung postura kung paano tumayo. Kapareha ni Gestoni noon. Kinuha ko ang anak ng ate ko. Dinala ko ito doon sa kanto. Habang papalapit ako ay nakikita kong nakangiti yung 3 tao. Etong sakto lang sa edad na lalaki ay sa tingin ko noon kapatid ni Gestoni. Pero may itsura ito at mas malaki ang katawan. Magandang umaga sa iyo, Iha. Pasensya ka na. Nakakahiya naman isipin na ipinatawag ka namin. Dapat kami ang lumapit. Kaso baka nandyan si Gestoni. Kamusta ka? Bungad ng tatay nito. Pangalanan natin itong Victorio. Ito namang babae. Nanay yun ng nobyo ko na si Nanay Herorina. Pamilya pala ni Gestoni ang naroroon. Sinabi kong ayos lang. Nagtanong ako kung ano ang mga sasabihin nila. Dito ay nagulat ako gawa ng pinapaiwas nila ako kay Gestoni. Layuan ko daw ito. Yari na rin na umayaw na sa pagiging pare. Iwasan ko daw ito. Kako bakit naman? Sinadya talaga namin na papasukin siya sa sementeryo para mapigilan ang pagiging masama niya. Nagtagumpay naman at napapanatili niyang kalmado ang sarili. Nababahala kami, Iha. Kasi ayon sa narinig ko, kayo na daw. Iiwan pa naman niyang pagiging pare. Sa makatuwid ay maiilalayo niya ang sarili niya sa Diyos. Baka maging katulad siya ng lolo niya na maraming pininsala nun. Magiging masama po siya. Wala naman po siyang binanggit sa akin na ganyan. Tsaka mawalang galang na po. Pero yung pagtiwalag ba sa seminaryo ay pagtalikod na rin sa Panginoon? Tingin ko po hindi naman. Kasi nga hanggang sa mga sandaling to, nagdadasal pa din po siya. Huwag niyo naman siyang ituring na parang hayop. Nagsusumika po siya magkaroon ng normal na buhay. Diretsahan kong sinabi sa kanila yon. Alam kong masama talagang aswang pero damang-dama ko ang kabutihan ni Gestoni. Siya pa nga nagsasabi sa akin na magdasal ng 3 beses sa isang araw noon. Nagkakatitigan lang sila noon. Para bang hindi alam ang mga sasabihin. Parang itong si Gestoni, kinakaasiwaan ng kanyang pamilya. Hanggang sa lumapit sa akin itong si Nanay Herorina. Niyakap ako at sinabing maraming salamat umano sa pagtatanggol sa kanyang anak. Alam niya naman umanong mabuting tao talaga si Gestoni. Sadyang natatakot lang itong si Tatay Victorio gawa ng isang dilubyo talagang nangyari dati nung hindi pa napapatay ang bantugang aswang sa Salvador Benedicto. Yun ay walang iba, kundi ang lolo ni Gestoni. Kako naman ay hindi ako natatakot kay Gestoni. Tanggap ko ito at kahit anong mangyari, ipaglalaban ko siya.
Nakita kong tumango itong si Tatay Victorio. Sinabing bumisita daw kami sa kanila. Hayain daw si Gestoni noon. Hindi na din kasi ito umuwi. Dagdag bahala umano sa kanila dahil hindi na nila nasusubaybayan ang mga ginagawa. Kako naman isasabihan ko ang nobyo ko. Matapos ko lang magsalita ay umalis na mga yon. Pagsapit ng hapon ay dumating si Gestoni. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari. Na yun na nga, nagpunta ang mga magulang niya. Pinapaiwasan siya noon kasi nga umayaw na sa pagiging pari noon. Alam ko naman ng lahat. Wala lang silang tiwala sa akin. Iniisip kasi nila na kapareha ko ng lolo ko kasi nga, bukod sa kamukha ko talaga yung anyo, mabangis din ako kapag nagalit. Pero ni isang beses hindi ko ginamit yung abilidad na ito sa masama. Kailan lang ba yung nakapanakit ako ng tao? Yun lang sigurong kamuntikan ka na mahalay. Tsaka pinapapunta tayo doon. Nakakatawa naman si tatay pero sige, bukas na bukas din. Magpunta tayo sa amin. Wika ni Gestoni noon. Nagtungo kami sa kanila. Napakalaki ng bahay. Magarbong-magarbo. Maraming katiwala. 3 pala silang magkakapatid at puro lalaki noon. Si Gestoni ang pinakabunso. Alam niyo kung anong nangyari? Sabi lang naman ng tatay niya na ipapakasal daw kami noon gawa ng nasa tamang tao daw ang anak nila. At dahil dito ay magiging ligtas daw. Dahil kasama ako at maggagabayan ako ni Gestoni. At magagabayan ko din siya. Nagdiwang doon sa may lugar. Kaliwat kanan na kain, pagpapakilala sa mga kaanak. Gala sa lupain na pagkalawak-lawak nun. Mababait ang mga kapatid ni Gestoni. Ito pa nga ang nagsabi na hayaan na lamang daw ang tatay nila dahil kumpara sa kanila malaki ang tiwala nila sa kapatid nilang yon. Sila ang panganay at sila ang nag-aalaga dito dati. Maliit pa lang, mabait at masunurin na. Dahil kung hindi, sino bang papayag maging pari na isang aswang, diba? Pumayag daw si Gestoni sa anumang gusto ng mga magulang. Ipinakasal kami. Si Ate Rowena ay walang alam na aswang si Gestoni. Pero ang sabi nila sa akin ay naka-jackpot daw ako. Magiging maganda umano ang buhay ko. Hindi ko naman hinahabol ang yaman ni Gestoni. Wala akong ganoong pag-uugali na gold digger. Kung mahal mo ang isang tao, sa kanya ka lang nakatingin at hindi sa paligid niya. Kahit na isa pa itong aswang. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Shoutout kina Erica and anak niya na si Aying na super kulit na kukunin ng wakwak from MJ Florendo. Sir, pakibati naman sa nanay ko na si Edelita from Katmon, Cebu na adikta sa story. Pagising sa umaga nakikinig na sa story mo at sa gabi bago matulog. Birthday niya po, belated happy birthday from Cheryl Damayo. Sir, baka pwedeng pa-shoutout naman ulit sa akin, Cheryl Cariaga. Nakikinig sa inyo habang naghihintay sa kinder ko. Salamat. Sir, ako si Ellie Mohar or Ellie Mohar. Pabati sa nanay ko, happy birthday, Jesua Bedriho. Kakatapos ko lang basahin yung latest upload mo, yung may nahukay akong bote. God bless, thank you. Sir, pasuyo po ulit ako, pakigreet po ng anak ko na si Cassie Cabardo. Belated happy 4th birthday. Last June 3 po ito. Shoutout din po sa lahat ng mga taga-pakinig nyo sa lahat ng social media platform at sa aking asawa na si Ricky Tuzo. At sa bunso namin na si Prince Eric Tuzo. Marami pong salamat at sana mapansin, Fretchlin Bade from Santiago, Agusan del Norte. Salamat po, thank you. Sir, pa-shoutout po, birthday ko kahapon, solid listener from Cebu. Damay na pala roommates ko na si Michelle and Aldrin from Joel Macuse. Sir, pa-shoutout po sa anak ko, Timothy Palad, kasama ko po makinig tuwing gabi. Ginagawang pampatulog ang kwento mo. Yan, from Elvira Palad. Sir, pa-shoutout po sa maganda kong jowa, Marie, Melinda pa, palagi po ako nakikinig ng mga kwento. Baka isipin pa, no? Hindi pangalan ng jowa. From Harry June Gico.
Magandang araw po, pa-shoutout po ako sa asawa ko na nayanggaw ko na Michael Napoles ng Matalum, Leyte. Thank you po, matagal na po akong nakasubaybay sa mga channel habang nagtatrabaho. Nakikinig po ako sa mga kwento mo from Dulce, Alemania, Napoles. Gusto ko lang po sana magpa-shoutout mga anak ko po na sina Aki at Ayang. Mga bata pa po sila pero kada upload nyo imbes matakot gusto pa nilang makinig. Sana po ay manotice nyo po. Salamat po in advance. God bless. Maliit lang po ito na bagay pero sa kanila ng mga bata. Malaking bagay na po yun. From Arye Zander. Sir, pa-shoutout mo sa 2 years nang naikinig sa inyo from San Jose City, Nueva Ecija. Pa-shoutout din po sa partner kong si Mike Francis na sobrang workaholic. More stories po from K. Chesty. Sir, pa-shoutout naman po birthday ko po. Belated happy birthday June 5. Love na love pa rin namin ang mga kwento mo. Ensho, Enchang, Enchong, Enching at Enteng from Isabela TQC. Lozili, Kayanan. Ay lang mga kagiliw. Maraming salamat sa inyo. Happy weekend po. Ingat po sa ulan.